O di wala kang pinagsisi, sir, sa mga ginawa mo? Wala. Binayaran ko to, kinas ko. Tapos yung utang namin sa sasakyan, 2, kinas ko. Tapos yung natira, ito, tinayo namin restaurant. Walang nasira sa inutang namin. Tama lahat yung investment. Oo. Kumbaga, yung God's plan. Kumbaga, kasi pangarap ko to eh. Yung magkaroon ng sariling lupa. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Alright, nandito na po tayo. Sa Baka na muna dahil. Sir, Hey, good morning, Sir Morning, sir. Bradley. sir, kumusta po? Plus, Ayan, Sir Levy, di ba? Sir, ayan, Sir Levy Buwan. Sir Buwan din siya. ganun. Yes. Magpinsan pala tayo. Yes. Di mga kamag-anak sila sa Florida Blanca, ano? Saan ang route nyo? Tarlac. Tarlac. Sa Concepcion, Tarlac ang maraming buwan eh. Sa ano sila, Luisita, Hacienda. Good to know. Yes. Nakanina pa lang din sabi ko. Nakagayak na. Piniprepare nila. Ayan, ito po yung Maraming bisita eh. resort. Ay, ano po yung, ito yung accommodation. Ay, restaurant. Hello, ma'am. Mga customer namin, kilala rin kami. Ay. Hello po. Hello, ma'am. Yes po. Yes po. Hindi pala sa person survive. Ang bola pa. Sir. Yung habang buhok. Nagpagupit na po ako. Kasi nabubunot eh. Baka makalbo ako kaya. Apo. Nag-prepare po pala kayo? Anong bayan mo ba ito? Pora. Porak na ito. Oo. Nagsimula akong mag-Saudi 1988 pagka-graduate ko sa college. Hindi ako nagtrabaho dito sa Pilipinas. Sa Doon na. Bulgaria. Ano pong kurso niya? Civil engineering. Doon na kayo Civil nag-engineer. engineering. Doon kayo nag-engineer, sir. Actually, nung pumasa ako sa board exam, sa Saudi na ako. Saudi. Nandun sa Saudi ka na. Doon na ako nag-celebrate ng ano ko. Ng yung pagpasok sa board exam. Tapos as civil engineer ka doon, As sir. civil engineer. Wow. One lang. Side for ma'am. Sa Dahil nakikita ko doon, sir, telecommunication. kung engineer ka doon sa Saudi. Actually, local company lang yung unang trabaho. Yung 5 years. 6 years. Yung 6 years. Kaya ako tinanggap yun kahit mababa. Ano ko na lang is stepping stone. Opo. Alam mo naman dito sa Pilipinas, kailangan may kilala ka. No? Wala akong kilalang mga bigatin sa gobyerno or sa mga kumpanya. Dahil nagsasaka lang Kaya nung i-offer yung actually, aksidente lang yung pagpunta ko ng Saudi. Talaga, sir. Sinamahan ko lang yung kapat na pinsan ko. Siya nag-apply. Siya nag-apply. Oh. Dahil ang namin paggabi, gumagala kami sa barangay, di ba? Meron kaming tambayan. Pumunta ako doon. Sabi niya, pagsamahan mo nga akong magpunta doon sa agent. Sabi ko, bakit? Mag-a-apply ako. May magre-re-apply yata. So, ayun. Sumama ako. Kayo Sabi- natanggap? O natanggap kayo parehas? Actually, ako lang ang Ikaw- natanggap. Ikaw Parang naman. minaliit pa nga ako ng yun nung agent eh. Oh, Dahil nung tinanong niya sa akin, newly grad. una, hindi naman talaga ako mag-a-apply eh. Oh. Kaya lang naitanong ko sa kanya, ano po yung mga kailangan? Oo. Sinabi niya, kailangan ng 15 engineers. Civil. So, sabi ko, subukan ko kung mag-apply ka ako. Sabi niya, baka hindi ka pumasa dahil bagong graduate ka. Sabi niya, sabi ko, subukan ko.
Kaya yun na pinagawa niya yung CV ko. Punta ako ng agency sa Manila. Na napakaswerte ko naman dahil yung palang kumpanyang nag-ahayad. Dating kumpanya ng kapatid ko sa Saudi. At yung kapatid ko, napakaganda ng record sa kanya. Tsaka Palestinian yung nag-interview na. And, Kilala niya si brother mo? oo, dahil siya gumagawa ng sa kanya, mechanic sa yung brother ko. Tsaka sabi niya, laki na natipid namin sa kapatid mo dahil naggagawa siya ng yung mga bucket ng bako. Instead na bibilin nila, ina-assemble na lang niya. Ganun siya. Kaya kilala siya. Kain muna sa... Apo, sabay po kayo. Ma'am, sabay po tayo. Sabay-sabay kami nag-almusal tsaka yung panganay namin. Yung panganay nyo tumutulong sa business? Hindi. Working from home. Digital filmmaking sa St. Benel. Okay. Ilang taon lang po siya? 30. 31 na. Hindi, next year. Kabatch ni... Ayong Baka April. kaklase pa ng anak ko. Oo, ano rin siya. Multimedia art siya sa Binil din. Oo, Pero the same age sila. 31 na. Digital filmmaking naman siya. Pero magkabatch sila. Nag-edit siya ngayon. Oo. Nag-edit po siya ng mga kung mga... Para sila nung anak ko, yun din ang trabaho. Or mga mga international. Ganun siya. O, Yung sige, trabaho okay. niya ngayon, more on quality control. Hindi malakas din kumita. Maganda rin naman dahil alam mo na yung mga local na hire na mga sa foreign company, halos pare-pareho ang sweldo niyan. Pero maganda no sa kanila, nakakapag double job sila. Pag natapos niya yung 8 hours doon sa kumpanya niya, Oo, may isa pa. may isa pa. Doon binabayaran siya per hora. Dati 3 company yung ano niya. Ganyan ang mga bata ngayon. Sige po. Sige po, mga anak kayo po. Tanong ko sa kanya yung anak niya kung ano yung kung kilala Kung niya, nag-ano sila. kung magkaklase sila. Late kayo nag-anak, sir. Kuha na, hindi rin. Kinasal kaming 1993, actually nabuntis siya kaagad eh. Kaya lang na-abort yung una. So nagkaanak kami 1995. 95. O kaya nga, magkaedad sila ng panganay ko. Ano siya, 1995 din? Ano mo sa atin? 95? 95? 95 ba siya? Oo, 96 yata. 96. Maalala ko yung mother ko noon, lahat kayang gawin ng kakanin eh. Sabi ko nga, kung nabubuhay pa yung nanay ko ngayon, napakagandang business niyang kakanin, no? Lahat alam niya noon nung nabubuhay yan. Ilan po anak niyo, sir? 2. Dalawa lang sila? 11 years siyang pagitan. Wala yun. So senior high pa lang yung isa? College na? Hindi, college. Bali, 3rd year. 3rd year sa economics sa UST. USA naman siya graduate. Economics. Balak yung mag-law. After. Kung sisipagin. At kung kaya pa ng ng budget. Mga ano yun, lalaki, babae? Babae, parehong babae. Pares babae. Kaya hindi ko na inaano yung hindi ko na in-expand eh. Walang magmamana. Ayaw nila pareho. Kaya ako na lang nagpa-farming. Hanggang libangan na lang. Ilang hectares tong property niyo? Actually, nabili ko lang itong mga to eh. Hindi sa pag-abroad ko. Hindi ako taga rito. Bali sa Santa Rita talaga. Pero sinilang kaming magsasaka. Magsasakang walang lupa. Ang tatay mo, tenant. Tenant. Ang nabili lang nilang lupa, kalating hektarya mahigit, 6,000 square meter. Yun ang binana namin. Pero siyam kami magkakapatid doon. Ilan po? Siyam. Walang kuryente noon eh. Ilan taon na po kayo, Sir Levy? Bali, 61. 61 lang. Itong January na to. Nag-61 ako nung 19.
Asa ka nag-engineering, Mapua? Hindi, dyan lang sa probinsya, dito lang sa Guagua, katabing bayan. Actually, ayaw kong pag-aralin ng tatay ko noon eh. Gusto niya akong magsaka. Sabi ko na. Sabi ko, hindi, mag-aaral ako. Wala naman tayong lupa. Puti ang nanay ko, sinuportahan ako. Sabi niya, mag-aaral ka dyan, kahit pag-aralin natin dyan lang. Dahil walang budget eh, ilang kaming magkakapatid. Pang ilang kayo? Tapos, pang-anim ako. Tapos, ang nag-aaral kong kapatid noon, na matanda sa akin sa college, 2. Mabigat yun. Tapos, magsasaka lang kami. Pero, ang nagpatapos talaga sa amin, yung gatas ng kalabaw. Talaga, sir? May kalabaw kayo? Oo, 4. Tapos, ginagatasan nyo araw-araw? Ginagatasan namin. Nagsasakang tatay ko, ang ginagamit niya, puro babae. Di siya nagkalabaw ng lalaki. Ang katwiran niya, isang lalaki, pang-araro mo lang. Pero kung meron kang 4 na babae at 3, yun lang salit-salitan, di ba? So, in effect, yung power ng isang lalaki, kaya nung tapatan ng 3. So, ganun. At the same time, nagagatasan? Oo. Ang maalala ko, mula nung malaman ko, kumbaga, mula bata ako, nagtitinda ng gatas mother ko. Saan pa niya tinitinda? Diyan lang, sa bayan ng Santa Rita. Tuwing umaga, andun siya. Nauubos niya yan? Oo. Araw-araw? Oo. Malakas ang gatas, no? Nung nung araw, ang tao talagang umiinom ng gatas na fresh, no? Tapos nawala. Kasi nagkaroon ng mga powder. Kasi wala pa yung mga commercially available mo sa probinsya eh. So ang option mo talaga fresh milk. Kayo hindi masyado nagpa-fresh milk, no? Kami? Wala. Kasi wala naman kaming Walang nagtitinda rin sa... Wala. Sa Pangasinan, walang nag-aalaga masyado. Ang mga marunong uminom talaga ng gatas, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga. Oh, yes, Pangasinan, sir. hindi Gabi nga to. Gabi. Alin, yung... Ito. Yan, yung puti. Try mo, Dad. Magugustuhan mo yan kasi mahilig ka sa gabi. Ang daming pagkain. Yung kalabaw namin ginagatasan noon, 4. Pero yung isa lang, ang nakukuran 35 na bote, isang bote ng ketchup tuwing umaga. 35. So Magkano pag nabebenta yan? convert mo yun sa liters, di 35 divide 2.5. So, ganun karami. Yung gatas niya. Nung 4. Pero magkano lang gatas noon? Yung isang, ang alam ko, mula bata ako, mga nasa 250 lang yung, or 150 yung isang boteng ketchup. Pero dahil araw-araw, magandang income. Basta't everyday, in average, mga 35 bote ang dinadala ng mother ko sa palengke. Tsaka meron kaming mga customer dito sa barangay namin. Yun, inaatid namin. Yun ang nagpaaral sa amin. Tsaka yung pagtatanim ng gulay ng mother ko. Anong gulay pa? Yung sili, sitaw yan. Yung mga, hindi siya nag-aampalayan Sili, sitaw. Yung sitaw namin, hindi yung sitaw ngayon na available sa mga native chicken. Native... yung maliliit. Native na sitaw. Yung ganyan lang. Ganun lang. Ginagawa niya, dinadaunan niya, tapos pinapabuno rin. Yung mga sili nun, yun ang ginagamit niyang gapangan ng sitaw pag nagtanim ng sitaw. Tatanim niya sili. Pag matanda na, Gagapangan. gagawin gapangan ng mga sitaw para hindi sa lupa yung bunga ng sitaw. Ganun siya noon. Madiskarte yung mga parents ko. Nawala ng mga ganong diskarte ngayon, no? Ngayon ko nga na yung ginagawa pala ng father ko noon, yung organic farming eh. Dahil yung palayan namin is talagang
every summer, ikakalat yung tayo ng mga kalabaw namin dahil marami eh. Ikakalat sa bukid. Yun ang pataba ng palay. Mga 1970s yan. Hindi siya gumagamit no ng chemical. Wala pa nun, no? Gumagamit siya Synthetic. pero Konti-konti. konti na. Pang maintenance, pang ano lang. Tsaka yung nanay ko noon, pag hindi makapag-araro yung tatay ko, siya nag-aararo. Kaya niya. Oo. Tawag nga sa kanya nung mga nakakilala sa kanya bulugan. Di ba bulugan pang lalaki yun, no? Ganun ang tawag sa kanya, no? Kailan sila nawala? Para sa wala na? Actually, 58 years old lang nung namatay ang mother ko. Wala. 1987, February 2. Tandang-tanda ko yun. Parang bata pa siya. Oo. 87. Plebiscite election ay... Yung ano yun snap. Snap election. Plebiscite, yung sa constitution yata, Oh. pagdi-decide nun February 2. Tapos na pala yung snap. Masakit sa akin nun dahil graduating ako nun eh. Yung mga panganay mo nakakatapos. Yung mga kapatid kong Katapos sawa sila. ng Diyos kaming siyam na magkakapatid. Isa lang yung hindi nakatapos ng 4 years course. Yung pangatlong panganay. Dahil ayaw niya mag-aral sa college. So, ang gusto niya, manailang. So, nag-aral ng vocational. Okay. Pagkatapos niya, binigyan ng makina ng parents ko. Yun naging hanap buhay niya. Oo. At doon niya nakita yung asawa niya. Pero ngayon, lang nun 18 years old siya nung mag-asawa. Okay. Pero pinakamagandang buhay sa amin nun. Ngayon, Ngayon, sir. 4 yung anak niya, lahat engineer. Lahat pasado. Isang mechanical, isang civil, isang chemical, isang electronic and communication engineer. Yung kagaya naging linya mo. Linya ko na hindi ko naman talaga kurso. Tapos, Pero sir, Yung time na yun kasi, sir, in demand yun eh. Di ba pasikat yung ECE na yan? Actually, nung nag-local ako, kalakas-lakasan ng zero backlog. Kung matanda mo yung nationwide implementation ng PLDT, yung zero backlog. Yun yun. Oo, nung mag-local ako, yun ang malakas dito. Tapos nag-open ng franchise yung Pilipinas noon, di ba? Pumasok ang Smart, Bayantel. Bayantel, lahat yung mga operator. Globe Telecom at saka yung marami nabigyan ng franchise na. Yung yung Digital. 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 1994, nung nag-for good ako rito sa Pinas, nag-local ako. Yun yung first na tapos nag-abroad ka ulit. Oo, 2006. So ilang years ka rin dito, sir? May 10. 1994 until 2005, nag-local ka. nag-local ako. Kasi kaya ako umalis sa Saudi, dahil nag-asawa ako, di ba? 1993, nung mag-asawa ako. Bali, bumalik ako sa Saudi, kinuha ko lang yung benefits ko. And then, 7 months lang ako noon after ikinasal. Umuwi ako rito, nag-local. Ayun. Okay naman yung local mo. Oo, napakaganda ng Ericsson. Ericsson, tama. Lahat ng makikita mong property ko galing Ericsson. Kaya nga pag nagkukwentuhan kami ng anak ko, pasalamat kayo sa Ericsson. Kinain nyo, sinuot nyo, pinag-aaral nyo galing Ericsson. So, Kumusta sila ngayon? sino? Mahina na sila Ericsson. Hindi, malakas pa rin. Malakas pa rin ang Ericsson. Ba't ka nag-Saudi At ulit? sinasabi pa natin pala yung brand name. Ba't ka nag-Saudi ulit? Actually, 2001 lang din yun. Napakaganda ng pwesto ko rito eh. Procurement manager ako ng Ericsson Philippines. Tapos, nung 2005, iniram ako ng Ericsson Bangladesh. Para tulungan sila sa isang bidding doon sa operator.
di pumunta ako. Bali, 45 days akong iniram. Nung yung project na yon na-secure namin. Tapos, kinausap ako ng project director. Gusto mo bang mag-stay dito as consultant, sabi niya. Sabi ko sa kanya, maganda yung trabaho ko sa Pilipinas. Permanent ako. Tapos bibigyan mo ako ng consultancy 6 months lang. No-offer niya 6 months eh. Hindi, sabi niya. Tapos nung binigay niya yung offer, ayun, tinanggap ko. Sa 6 months pinagpalit ko yung permanent. Kasi yung 6 months, katumbas ng 5 years ko dito sa Pilipinas. Wow. 6 months. Sabi ko sa loob ko, sabi ko sa misis ko nga, ba't mag-i-stay ako ng 5 years dito Oo. kung makukuha ng 6 months 6 sa months. Saudi. Oh. Tsaka during that time, 2005, yung maraming mga companies na naghahanap ng mga consultant overseas. Kaya maraming Pilipinong yumaman sa abroad, sa telecom. Yan, yung Africa, kalakas-lakasan. Mga Pilipino ang karaniwan ang kinukuha nilang engineer. Dahil kilala nila ang Pilipino magaling sa telecom. Dahil sa PLDT, di ba? So after ng 6 months, saan kayo napunta, sir? Ayun, in-extend ng 1 year yung contract ko. Aba, di 15 years na yun. Actually, yung dun sa 6 All months, in all. Oh. hindi, in-extend lang ng 1 year. Oh, 1 year. Oh. Actually, itong lupa na to, dun sa first 6 months ko, doon ko Nakuha niyo na nabili. to. Bali, 3 lot ito eh. So, dati kasi meron kaming mini grocery dyan sa harap, sa biyenan ko. Tapos yung may-ari na matanda rito, laging nagiinom sa pag Saturday, Sunday, nagpapalamig ba? Nagkukwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, pag nagbenta po kayo ng lupa niyo ako, i-offer niyo sa akin kahit magkano hindi ko tatawaran basta may pera ako. Ayun, tiyempo, noong 2005 parang blessings din sa amin lahat. So 2005 nga binenta yung isang lote rito 500 plus. 500 square meter? More than 589. 3 lote ito eh. Okay. Tigpa 589. Ayun. Nabili ko dahil sa kita ko dun sa 6 months ko sa Bangladesh. And then, extend ako ng 1 year. Pero yung 1 year, hindi ko natapos. Bakit? Pinutol yung kontrato nung country manager na dumating doon. Cost optimization. So, tinignan niya lahat ng mga matataas ang sweldo na kayang palitan ng mga local. Nung mga time na yun, apat na locals yung tinitrain ko sa apat na discipline. Sa contract management, procurement, dun sa costing and pricing. Yun na yung forte ko eh. So sila Sila na take yung over nag-take nun? over dahil kaya na naman nila eh. Saan kayo pumunta nung... Nung sabihin terminate na yung contract ko, naghanap ako sa Ericsson website. Nakita ko yung Saudi. Doon ako napunta. Then 2000... Ericsson pa rin? Ericsson pa rin. 21 years ko, Ericsson lahat. Bali, napunta ako sa Ericsson, December 2006. Dapat October, kaya lang, medyo na sa proseso ng visa eh. Ayun, natsyempoan ko. Kinuha rin ako ng consultant, 6 months. Permanent position talaga yung in-offer nila. Kaya lang hindi sila makakuha ng visa for permanent position. So, in-hire nila ako local as consultant. So, Tapos renew na lang? Oo. Bali, umabot ng 1 year din. 1 year lang. November. Tapos November 2007, nakakuha na sila ng visa. Pinermanent na ako. Local permanent employee ako. Yun na yung 16 years? 16 years? 15. Kasama 15 yung years. mula 2006 hanggang 2021. Actually, di mo na i-cover yung 26 dahil December. 2007 hanggang 21.
lahat na, At least naipundar niyo lahat ng mga pera niyo, sir. diskarte lang. Discarding So nung nakuha mo lakas itong loob. tatlo, tapos yung likod. Meron binenta sa akin. Iba may-ari na, Yun yung nakita ni doon sa website ko, yung bakaan ko at saka babuyan. Pero may 1 hektarya lang yan. Kadugtong po nito. Actually, nung ibenta yan, wala akong pera eh. Oo. Lakas loob lang ako ng Ano, utang paano sa mo? bangko. Kinuha mo sa bangko. Oh. Kaya lang sa Saudi Kasi sa Saudi, pag naka 1 year ka na ron, permanent ang position mo, pwede kang mag-loan sa bangko. Maalala ko yun, nung dumating ako doon, nung ma-permanent ako, November 2017. And then, mga 2018, mid-2018, binenta yon. Naglakas loob ako, pumunta ako sa Umutang bangko. ka sa bangko. Sabi ko sa bangko, pwede ba akong mag-loan? Binigay ko yung detalye ko. Tapos, sabi ko, alam ko, wala pa akong 1 year, 6 months pa lang ako sa pagkaka-permanent ko ako. Pero consultant ako for 1 year sa kumpanya. Ayun, binigyan ako ng 100,000 Saudi Riyal. Saudi Real. Magkano yan nun? Times mo ng 13. Wow. More than around 1.3 million. Magkano mo binili yung lupa? Bali 1 million yan, pati transfer. Ayun, nabili ko. So, ang ano ko noon, at least, napauwi ko na yung pera, 3 years kong babayaran, Oo. nabit ko yung inflation rate. Di ba? Nag-appreciate yung lupa. At ang maganda, ang bayad ko sa interest, 5% lang per annum. Ang liit, ha? Which is less than sa inflation rate sa Pilipinas. So, nagka-idea ba? Maganda pala. So, nagtuloy-tuloy na nag-invest ka na ng lupa. Oo. So, dumami na dumami, sir. Oo. Bali ang ano nun, bali after one and a half years, meron binenta ulit. Ito. And dito may 1 hectare. Puro katabi. Pero isang may-ari ng lupa. Okay. Binenta niya ulit. Binenta niya. Tapos, wala akong pera. Oo. May utang pa ako sa bangko, binabayaran ko. Tapos, siyempre, kumakain pamilya mo. Yung natitira. So, sa policy ng loan, pag naka 50% ka ng bayad sa utang mo, pwede kang mag-loan. Pwede na. Yun ang policy sa bangko doon. Ewan ko dito kung ganun din. Aha. So, ang ginawa ko, punta ulit ako doon sa account manager ko sa bangko. Sabi ko, pwede ba ako mag-loan ulit? Sabi niya, anin mo ang utangin mo? Sabi niya, ibibili ko ng lupa. Sabi niya, magkano kailangan mo? Sinabi ko sa niya, ganito. Meron pa akong loan sa inyo, which is 50% ng 100. So, mga nasa 50,000 pa. And then, kailangan ko is yung alaga ng bibilin kong lupa. Kung ano yung kulang ka ako, dadagdagan ko na lang sa savings ko. Tapos, nag-compute siya. Sabi niya, pwede kitang bigyan ng 200,000 Saudi Riyal. So, mas malaki. mas malaki, doble nung una. Dinoble ng una. Kasi tinitingnan yung benefits, history mo. yung history mo sa bangko, maganda yung payment history mo, maganda yung company, maganda reference ang Ericsson. So, binigyan ako. Ayun. Bali nung binili ko, 250 per square meter. Tumas na. Ito, mas mahal to. Kasi frontage. Oo. 1,200 to yun dati. Ito, sir, nung binili mo? Oo. Wow, That was 2008. Kasi considered Ay, residential. hindi. 2006. Panahon ni Erap noon. $55 ang dollars naman noon. 55. Kaya mataas yung conversion ng pera ko, di ba? So, yun ang nangyari. Nautang ko yun. Tapos binayaran ko ito. Ay, yung remaining nautang ko rito. Binayaran mo? Kinat na nila sa bangko. Basta bibigay na lang sa'yo yung net. Kinaltas na. Kaya niya dinoble rin.
So nakakuha ng mahigit 150 times 13, malaki-laki na rin yun. Nasa, magkano ba yun? Nasa 250. Mga nasa 2.8 million nun nung panahon na yun. So nagkasya naman yung inutang ko. Tsaka yung konting savings namin. Ayun, ganun lang. So nabalita rito, nagkakas ako ng mga lupa. Oh. So pag may nagbebenta, sa amin ino-offer. Ang dami nang ino-offer. Oh, sige. Tapos nung may nag-offer sa akin during that time, 3 hektarya. Oh. Inuulugan ko pa yung 200,000, wala pa akong 50%. Oh. Hindi namin nakuha, pero nanghihinayang doon sa lupa. Makikita mo mamaya pag nandun tayo Katabi mo sa rin. bukid. Oo, katabi lang, katabi lang kalsada. Sayang, ano? Oo. Sabi ko nga, kung wala akong utang, na nakuha sana yun. Kumbaga, paikutin mo lang yung pera, parang ina-advance mo yung sweldo mo ng 3 taon. At di least ba? in advance mo na, may pinuntahan. Oo, tsaka nabibreak mo yung inflation mo. And then, nag-appreciate yung pera mo. Kaya yung turo, sabi ng tatay ko noon, tama eh. Talaga, sir, tatay mo ang nagsabi niya. Oo. Ang tatay ko, ang sabi niya sa amin doon, dahil wala nga kaming lupa, sabi niya, pag nagkapera kayo, bumili kayo lupa. Oh. Ang lupa, kahit anong ihagis mo dyan, tanim mo, tutubo. Oh. At hindi makukuha yan, magkasunog man, magkabaha man, lupa Andyan pa rin, pa rin. lupa pa rin. Oo. Totoo po. Tapos sabi niya, every year tataas ang value niya. Kasi ang lupa, isa lang ang sukat ng lupa sa Pilipinas. Pero ang tao, dumarami ng million sa day. Or 100,000, di ba? So, marami rin ako naririnig. Ganon din ang sinasabi nila. Pero ganon, unang narinig ko yun sa tatay ko. Dahil nga magsasaka kami, walang lupa. Kaya yun ang turo sa amin. Tour tayo, sir. Tapos ang pinaka-uling nabili namin, ito. Yung kabila, yung Ito, sa kusina namin yan. 700 square meter. kailan niya nabili yan? Pinaka-uling bili namin yan, sabihin mong nabili namin yung 2007. Tapos plus 1.5 year. Mga 2009 yung doon. Plus 1.5 year, mga 2000 mga 12. 11, 12 no. Tapos ito kasunod mga 2014. Last na 15. yan. Oo. Tumigil ka na. Ang laki ng utang ko dyan, ha. Alam mo ba, nung bumalik ako sa bangko, nabigla ako. Ganun ang binigay niya sa akin. Pag kinonvert mo sa peso, 6 million. 475,000 real. Wow. Ganun kalaki. Pero kinuha ko pa rin. Kinuha pa rin. Binayaran, O di, wala kang pinagsisi, sir, sa mga ginawa mo? wala. Binayaran ko to, kinas ko. Tapos yung utang namin sa sasakyan, 2, kinas ko. Tapos yung natira, ito, tinayo namin restaurant. Walang nasira sa inutang namin. Tama lahat yung investment. Oo. Kumbaga, yung God's plan. Kumbaga, kasi pangarap ko to eh. Yung magkaroon ng sariling lupa. At pag All in all, ilan ang na-accumulate na property mo? Ilang hectares na to? naman, mga 2.5. Mga 2.5. Pero okay na. Pero nandito ko kasi sa ito. Ito, Sa highway, talaga eh. magandang lugar. Oo. So, sige sir. Sige, sir. Ikot tayo. Ano tayo? Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.